Ito ay tungkol sa two-stroke engine. Ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gumana ang two-stroke engine. Sa ngayon, marami pa rin gumagamit ng two-stroke engine katulad ng go-kart. Itong two-stroke engine ay simple lang ang karburador nito. Ito yung two-stroke engine, similar sa four-stroke engine. Mayroon itong isang piston, mayroong crankcase na ginagamit sa gas exchange. Mayroon ding spark plug, intake at exhaust port. Ang pagkakaiba lang ay yung tinatawag na transfer port. Sa unang stroke, papasok ang gasolina at hangin na nanggaling sa intake port. Mayroon ding namumuong pressure sa crankcase na dumaan sa intake port. Pagtaas ng piston, magko-compress sa cycle na ang namuong mainit na hangin ay ipupus niya pababa ang piston. Pagbaba ng piston, babalik ulit sa unang cycle. Itong two-stroke engine ay mayroon lang tinatawag na inlet port at exhaust port na wala siyang intake valve at wala ring exhaust valve. Yan ang two-stroke. Ngayon, kapag nagkakaroon ng volume sa loob ng crankcase para mabawasan, sa loob ng crankcase, pababa na ang piston, ay doon pa lang magre-reduce ng pressure. Kapag bumaba ang piston, lalampas sa butas ng intake port. Doon papasok ang na mixture na hangin at gasolina. Yan ang pagkakaiba ng two-stroke. After nito, ipapaliwanag ko naman sa inyo ang four-stroke. Ang pagkakaiba ng four-stroke sa two-stroke. Ito yung makina nung araw na ginagamit na isang cylinder lamang. May kamahalan nito kung ito ay gagamitin sa mga cylinder ay mayroong inlet port. Sa inlet port, dyan dumadaan ang gasolinang nanggagaling sa carburetor. Kapag bumaba ang piston at pataas, doon magbubukas ang inlet at exhaust port. Kapag ang inlet port ay bukas na, doon pa lang papasok ang fuel-air mixture. Yung mixture, ipopos ng piston sa transfer port. Ngayon, kapag ang piston pataas na, nakasara ang transfer port. Bubukas lamang ang transfer port kapag ito ay pababa na. Yung press mixture dadaan sa intake port. Kapag nag-ignite ang spark plug, then itutulak pababa ang piston. Kapag paakyat na ang piston, magbubukas na yung exhaust port at doon ilalabas yung nasunog na gasolina at hangin. Ito naman yung four-stroke engine. May mga basic components na tinatawag. Meron itong tinatawag na piston, connecting rod, crankshaft. Kapag ang piston ay bumaba, tumaas, ito ay tinatawag na rotating crankshaft. Kung gaano kalaki ang binababa ng piston, ay ganun din kalaki ang nailalagay na hangin. Para bumaba ang piston, ay kailangan mag-ignite yung namuong hangin at gasolina. Ang fuel delivery system ay mayroong intake manifold, intake exhaust valve, fuel injector, spark plug. Tinawag itong four-stroke para makumpleto yung cycle, bababa at tataas ng 4 na beses ang piston. Sa unang stroke, bababa ang piston, bubukas ang intake valve, bubuga ang fuel injector. Ang tawag dito ay intake stroke. Sa pangalawang stroke, tataas ang piston para makompress ang gasolina at ang hangin
para sa malakas na combustion. Ito ay compression stroke. Sa oras na ito, mag-iignite ang spark plug at puputok at itutulak ang piston pababa. Tawag dito combustion o power stroke. Ang pang-apat na stroke ay ang exhaust stroke. Pagtaas ng piston, bubukas ang exhaust valve. Kapag nakataas ng piston, nakasara na ang exhaust valve, pababa bubukas ang intake. At balik na ulit sa unang stroke. 2 stroke ng piston para makumpleto ang isang complete revolution ng crankshaft. Diyan na malalaman ang revolution per minute ng crankshaft. Kapag nag-wide open throttle, pwede itong maging 5,000 RPM o kaya 83 times per seconds. Samantala, ang piston ay bababa tataas na 166 times per seconds. Tingnan nyo kung gaano kabilis. Panoorin nyo kung gaano kabilis mag-rotate ang crankshaft in seconds. Ang 4-stroke ay tahimik, pino at totoong ginagamit pa hanggang sa ngayon.